Daan ko yung unang kwentong napakinggan ko. Ang kasaysayan ni Jeremy na isang lalaking may malaking inggit sa kanyang kapatid. Papadudot, ako si Elaine Jessica Amy G. Riodica. Pero tawagin mo na lamang ako sa palayaw na EJ. Kasalukuyang nurse sa isang ospital dito sa Novaliches, Quezon City. Pero dito ako nakatira ngayon sa Tandang Sora. Siya nga pala ang ikakwento ko sa inyo ay isang totoong kwento ng katatakutan at kababalaghan na nangyari maraming taon na ang lumipas. Alam ko na once na ikinuwento ko ito ay may ilan sa inyo ang makakaalala nito, lalo na't kung naging kabatch ninyo ako noong college sa probinsya. Papadudot, nangyari ito noong college days ko. Third year nursing student ako ng time na yon. During our training of a volleyball varsity team ay sabay kaming nag-utilize ng court. 5 p.m. to 7:30 p.m. was our schedule. After basketball team naman ang gagamit ng court. Nagkataon naman na sa girls team ay merong may third eye na member at lahat kami ay aware sa kakayahan niyang yon. She was a caregiver student. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Joy Nilu. Napaka masayahin niyang tao. Hindi na uubusan ng kwento at malit lang na babae at katamtaman lang ang body build at mapagbiro din. Nagdo-dorm lamang siya malapit sa school namin at galing pa siyang ibang bayan tawid dagat. Bago pa mag-start yung routine namin ay nagsabi na si Joy Nilu na mabigat ang pakiramdam niya. Nagbibiruan pa nga kami na baka mag-invite siya sa katawan niya ng mga kaluluwa. Kasi mag-Halloween na rin. Ako at ang Captain Balls ng girls team ay in charge sa training time. Sinasabihan namin na kung hindi talaga kayang makasabay, magpahinga na lamang siya. Pero since willing talaga siyang maglaro at mag-improve ay pinilit pa din niya. Kapag napapagod na ay nagpapahinga naman siya. Hinayaan lang namin kung ano lang ang magagawa niya. Nang natapos na kami sa training namin past 7 p.m. na yon, nagliligpit na kami ng mga gamit na una na siyang pumasok sa backstage. Kasunod yung iba naming ka-team. Nang papasok pa lamang ako kasabay ni Beb ay narinig naming dalawa na nagsisigawan na sila doon sa loob kasi nawalan ng malay si Joy Nilu habang nakaupo sa monoblock armchair. Exit right. Dali-dali kaming pumasok at nakita namin ang isang babaeng player na inalalayan ng ulo ni Joy Nilu kasi nahimatay daw. Pinulsuhan ko si Joy Nilu at napahinga ako ng malalim nang maramdaman kong may pulso pa ito at humihinga pa. Kaya sabi namin na ihiga na lamang sa may sahig. At ayun nga, papadudot, inihiga namin si Joy Nilu sa sahig. At nagsabi na ako na kumuha ng stretcher sa school hospital. At habang inaantay yung stretcher ay dito na nagsimula ang pangyayari. Biglang parang nagkamalay si Joy Nilu pero hinang-hina pa at nagmamouthing of words lamang siya. When I'm out of breath, she's my vitals. When I need to rest, she's my ride or die. When I'm out of faith, she's my idol. I just killed a man, she's my alibi. Bossing!